guys, happy Sunday everyone. So today, we will be releasing quality content or valuable content, no? But today, iba po ngayon kasi magtatagalog po tayo. Kasi marami na ring mga ungart sa Luzon na nagsasuggest na lalagyan daw natin ng subtitles yung mga videos natin. Ito-try natin magtagalog kasi para maintindihan nila. Ngayon, nasa roof deck po ako. Today, hingi po ako sa inyo ng konting oras. Siguro mga 3 to 5 minutes para lang maihatid ko sa inyo yung content natin. So the title of our content for today is how to be content and have happiness that will last. So ngayon, I will be revealing these factors, no? Kumbaga, ito yung mga ina-apply ko sa life ko para maging kontento at maging happy tayo sa buhay natin. So pwesto na tayo. Let's start kasi parang bigat ng camera eh. So, ito yung view ko dito. So let's start. Alright, pwesto muna tayo guys. Wait. Okay. Alright. And boom. So yun, today is Sunday. Our title for today's content is how to be contented and how to have happiness in life that will last. So yan yung keyword, no, that will last. Kasi may mga happiness na panandalian lang. So ito yung 5 factors na ginagamit ko sa life ko. So number 1, be comfortable with your own skin. Kumbaga, love yourself, no? Nobody's perfect. I'm sure that everyone was born with a flaw. Accept yourself, accept what you have. Never compare it with others. Matuto munang tanggapin ng sarili. Yan yung pinaka number 1 na kontra natin sa mind natin. If we can't love our own skin, if we are not comfortable sa sarili natin, kumbaga yan yung number 1 na poproblemahin natin sa pagising natin, no? Kasi dyan papasok yung insecurities, no? Bababa yung self-esteem mo. And for me, the most important thing is the self-confidence, no? Isa din yun. Alright? So number 2 ko, avoid overthinking. No? Sa aking side, hindi po natin maiiwasan na mag-overthink tayo sa mga bagay-bagay, pero sa aking side ay ika-cast ko na lang yung mga burden sa kanya, no? Sa itaas. Much better if we'll cast all the burdens upon him because he will give us rest. Psalm 55 verse 22. No, kumbaga sa akin yan yung pinahugutan ko ng lakas na parang na-stress na ako, nag-overthink na ako sa mga bagay-bagay. At the end of the day, ibibigay ko na lang sa kanya lahat. Like I will lay it down at his feet. So number 3 guys, see the positive sides in every situation. So paano ba? Sa aking side, paano ba? For example, so may mga kliyente tayong hindi nagbabayad sa mga works natin, or for example, they will give us the down payment at sinimulan na natin yung work. So syempre, may down payment na. So tatapusin na natin. But eventually, biglang nag-cancel yung client at kinuha yung down payment niya. Kasi syempre, kakilala lang eh. So walang contract, no? For example, mama lang ng barkada ko. So ayun, kinancel yung trabaho na ibinigay sa akin. Tapos natapos ko na lahat ng works na pinagawa niya. So paano ko ba nakita yung positive side sa situation na yun? So ganito yung mindset ko. Siguro ang greatest profit ko nun is nalaman ko kung sino yung mga unprofessional when it comes to dealing with designers. Yun yung ginamit ko na mindset. No, ano pa? May mga tao rin, binigay ko na lang yung work ko kahit hindi sila nagbayad. So sa sitwasyon na yan, ano ba yung positive sides? Paano natin hahanapin? So sa aking side, yung mga referrals, no? Kumbaga, sige lang, bibigay ko na lang to kahit hindi siya nagbayad. Kahit kahit referral na lang in the future, no? So yun, pinaka-importante din yun naming mga freelancers that time, yung mga referral. So parang at first nababad trip tayo, but sa mga situation na yan, I choose to find the positive side. Kasi sabi ni Robert Greene, isa rin to sa mga pinaka-paboritong quotes, every negative situation contains the possibility for something positive, an opportunity. So ito yung pinaka-punchline sa quote na to. It is how you look at it that matters. So yan, number 4, let's move to number 4. Maiksi lang to. Always be open-minded. Kumbaga, pag may mga tao sa palagay mo toxic, tapos nakikipag-argue sa'yo, then open mo lang yung mind mo. Kumbaga, every time they tell you toxic stories, nakikipag-away, nakikipag-argue, i-open mo lang yung mind mo na how you can avoid those kinds of arguments. So pag may sasabihin sila sa'yo ng mga mali at sasabihin nilang tama, open mo lang yung mind mo, nod ka na lang ng oo. Oo, tama yan ba? Tama yan. Kasi yun yung mga tao na pag i-correct mo, yung talks nyo ay magiging arguments na. So always be open-minded. May mga tao din naman sa paligid mo na may sense. Tapos yan yung point na always be open-minded. Kumbaga, don't close your doors sa mga new information na pwede mong matanggap or pwede mong magamit sa life mo. Ganito kasi yan, pag open-minded ka, makakaspread ka ng positivity kasi wala kang kinokontra na kahit anong information. Broad yung mindset mo. Generally considered as a positive quality, kumbaga. Number 5, always acknowledge God at all times. Bigay mo sa kanya lahat ng credits na nangyayari sa buhay mo kasi He let that happen to you. Lahat-lahat na nangyayari sa buhay mo, may it be positive or negative. If may nangyaring negative
sa buhay mo, then he let that happen also because meron niyang purpose, no? Always remember na yung mga hard problems ay ibibigay lang niya sa mga strong armies niya. So if you have hard problems nowadays, congratulations because isa ka sa mga strong armies niya. Hindi siya magbibigay ng mga problemang hindi natin makakaya. Sa akin, pag may dumating na mabigat na problema ko, sinasabi ko lang sa utak ko, okay lang yan, Jeff. Gusto lang ni Lord na may mag-i-exist na mas stronger na Joseph Sabello in the future. So isa rin to sa mga favorite lines ko sa kanta eh. Storms, they will come, but I know that the sun will shine again, no? Storms, they will come, but I know that the sun will shine again. Aks, kumanta pang gago. So ayan, no? Yan yung number 5 ko. Always acknowledge God at all times, no? I-credits mo sa kanya lahat. For me, yan yung pinaka-importante sa 5 nabanggit ko. So bakit ko ba i-reveal lahat ng factors na yon? Kasi gusto ko rin na maging kontento kayo sa buhay nyo, no? Gusto ko rin maging happy kayo sa buhay nyo. Okay lang makontento sa buhay. Now, when you are hustling hard, it doesn't mean na hindi kayo kontento sa buhay nyo. It means na you are concerned with your future, no? Mga money is not a sin. The love of money is. Marami din kasi mga tao na sobrang yaman, pero hindi sila masaya. Bakit ba? Kasi hindi sila kontento sa buhay nila. Hindi nila hinanap yung mga positive sides in every situation. So, it's very important na maging kontento tayo sa buhay natin kung anong binigay ni God. At yung pinakasikreto ko sa lahat ay always kong ina-ask yung guidance niya sa lahat ng bagay na ginagawa ko everyday. So, again guys, sana may natutunan kayo, no? Number 1, be comfortable with your own skin. Kumaga, love yourself, accept what you have, and never compare it with others. Number 2, avoid overthinking. Number 3, see the positive sides in every situation. Number 4, no, always be open-minded. And last, number 5, always acknowledge God at all times. Alright? So sana guys may natutunan kayo today, no? And sana ma-edit ko to ng mabilis para ma-release ko ngayon. Kasi yung internet din namin dito ay hindi rin nag-cooperate eh. So ayan guys, happy Sunday sa inyong lahat. Thank you so much for watching my vid. I hope sama-sama pa tayo sa next uploads ko. At comment down below if sasamahan nyo ba ako sa mga normal vlogs natin kasi mag-YouTube na tayo, no? Malapit na tayo mag 100k. So if you have time, subscribe na rin sa YouTube natin at kukunin natin yung silver play button. Hindi yun sa akin guys, no? Sa atin yun, no? So mga ungart, nagtagalog taron kay ganahan tang nga masabtanta sa atong mga ungart diya sa Luzon. Kasi pag magbisaya pa ako at lalagyan ko pa ng subtitle, siguro ma-upload ko na to Wednesday. Tapos yung number of hours na mag-edit pa ako. Kasi ako lang yung nag-edit sa mga vids ko eh. So yun guys, thank you so much for today. Have a blessed Sunday everyone and please do me a favor, start your week with a productive day. I love you all.